Serbisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Baka puso tiyak lalo pang dagsa mga last-minute Christmas shoppers ngayong 3 araw na lang bago ang Pasko. At ang ilang ayaw ng mahasal sa pamimili o hindi alam ang gusto ng taong reregaluhan, gift certificates o GC na lang ang ipinamimigay. At kung yan ang balak nyo, o yan ang matanggap nyo regalo ngayong Pasko, makinig muna. At heto ang mga usaping legal sa paggamit ng gift certificates. Kaya ang ating kapuso sa mata si Attorney. Good morning, Attorney. Good morning din sa'yo. Medyo namamaos ng konti, no, ang boses mo. Mahirap ang salita pag walang mic. Pag nakuha ang mic. Pag naagawan ka ng mic at tinabutan ka ng mic. Parang ganyan sa mga Christmas party ngayon, no? Agawa ng mic. Attorney, nako, talaga bang masasabi natin good as cash ang gift certificate kapag ibinigay at syempre kapag natanggap? Well, generally, good as cash siya in the sense na pag nagpresenta ka ng isang gift certificate, kunwari yung inaanak, nagpresenta at nagpunta siya dun sa issuer na tindahan, meron siyang reasonable expectation na pag pinakita niya yon, parang good as cash, di ba? Yun ang pambabayad niya. Pero as far as I know, hindi to good as cash in the sense na pwede kang humingi ng sukle. Okay, yung cash. Or di kaya, hindi ka pwede magpunta dun sa tindahan at sabihin, papalit nga ng GC, di ba, into cash. Hindi pwede. Pero yung in that sense na pangbayad siya, good as cash. Okay. Pero so, kasi usually, di ba, attorney, kung wari may bibilhin ka with a GC, tapos, kung wari 1,000 yung GC mo, 800 lang yung bibilhin mo, hindi mo nga pwedeng hingan ng sukli. Gagawin mo, bibili ka na lang ng isa pa. Sobrahan mo na lang. Dagdag ka na lang ng cash. Ganon. Dapat pwede yun, di ba? Hindi na pwedeng sabihin na hindi mo pwedeng dagdagan ng cash, di ba? Dapat, halimbawa, 1,000 yung GC mo, attorney. Ang napamili mo, 1,100. So, di magdadagdag ka na lang. Pero definitely, wala kang sukle. Walang sukle, hindi pwede Ayan, bakit ba na, attorney, bakit ba naumpisahan yung paglalagay na expiry date, di ba? Kasi dati yung mga tao na inis sila kasi dati, may expiry date. Sabi nung issuer, masyado kami naguguluhan. So, dapat, after a year or 18 months, expired na yan. Pero nga, sabi kasi nila, nadadaya daw kasi. Kasi marami nagko-complain. Ako nagbiktima na niyan. Alam niyo kung sino kayo. Talaga? By a day, ayaw i-honor. But anyway, di ba? Pero yung mga nabuisit na mga consumers tulad ko, kasi nga bayad na yan eh. Masyado nang maaga na nagkaroon na ng pera nag-issue ng gift certificate. Kaya nga sabi ng DTI, minarapat nila na naglabas sila ng mga guidelines na pinagbabawal na yung expiry date. Oh, okay. So, pero starting 2012 pa. Okay. So, ngayon, kung may matanggap ka na GC na may expiry date, pasok pa yun. Hindi pa siya kasi kasama dun sa ruling ng DTI. Yung mga gift certificate na na-issue as of June 30 this year, kasi naging effective yung guidelines, I think, July 1. Makikita nyo, may expiry date of 2 years. Pero hindi pa po yun expired kasi binigyan lang ng palugit yung mga supplier na mag-set up ng system tungkol sa mga GCs nila. Pagdating ng July 1, 2012, ang gagawin nyo lang, ibabalik nyo dun sa issuer, i-revalidate lang niya, i-issuehan kayo ng bago. After July 1, 2012, talagang wala ng expiration date ang mga GC. Bahala na yung mga issuer kung wala pa silang sistema kung paano i-monitor yung mga GCs nila. But as of now, as of July 2010, technically, wala nang expiry date. Kailangan nyo lang papalitan sa 2012. Pero paano po yung mga senior citizens, discounts, di ba? Pag GC bang bayad mo, pwede ba sabihin na may 20% discount nakuha? In that sense, good as cash pa rin. In that sense, good as cash pa rin kasi yung mga promo, yung kunwari, mga buy one, take one, GC pambayad mo, dapat applicable pa rin sa'yo yung promo. Yung mga senior citizens na merong 20% discount, applicable din yun. Hindi pwedeng sabihin na hindi pwede pag gift certificate ng pambabayad. In that sense, good as cash. Pero only kung binayaran yung GC. Kasi meron ibang mga GC na binibigay lang as part of a loyalty program. Or kunwari sa mga credit card, di ba? Sa mga credit card, pag nag-accumulate ka, meron kang GC. Hindi kasama. Pag hindi kayo nagbayad,
Nako, pwede ka So, part of a promotional program, etc., etc., maaaring magkaroon ng restrictions, maaaring magkaroon ng expiration date. Pero kung binayaran mo, parang Binili binili mo mo, yung oo. GC, for monetary consideration, yan, pasok lahat ng mga pinag-usapan natin this morning. Oh, okay. Nako, ngayong Pasko talagang Kaya naglipa GC na ang bigay mo mga sa akin, GC. ah. Cash na lang. Ako rin natin, cash na lang, ha. Attorney, cash na lang. Alam ko, gusto mo ipili ka pa ng regalo. hindi ako masyado mapili. Okay na rin ang GC sa akin. Nako, ayan, dapat tandaan Kanahin natin na lang. itong mga to para hindi agad mag-iinit rin ang ulo ng mga tumanggap ng GC pagpunta nila sa department store. Tandaan nyo lahat ng sinabi ni Attorney Gabby ngayong Pati umaga. yung no return, no exchange, hindi pwedeng porkit GC no return, no Oo, exchange. pwede Hindi. pa rin. Pwede pa rin pala. Tingnan niyo agad yung expiry date, ha? Hindi pa 2012, eh. Tingnan niyo na. Oo. Naku, maraming salamat ulit, Attorney Gabby Concepcion. Para po sa mga hindi alam ang ireregalo, GC po ang solusyon dyan, pero tiyaking ang binibili at tatanggaping GC ay legal para naman hassle-free ang inyong gift giving. Thanks, Attorney. Thank you, Dan. In advance, Merry Christmas to Yes, everybody. Merry Christmas. Eto na po, unang balita.